At sa pangalan ni Jesus, wala akong maalaala, kundi pawang kabutihan mo. Sa iyo ang kalwalatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Kaya tapos ka na sa nakaraan ngayong sandaling ito dahil ikaw ay dumalangin. Palakpakan mo ang iyong sarili. Amen. Hallelujah. So, una ang pangalawang ating dapat malaman, be victorious over worry. Sino po rito ang kailanman hindi na nag-aalala? Napag-alis pa lang sa bahay, naisara ko kaya? Hello? So, be victorious over worry. Nako, gabi na. Saan kaya pupunta ang aking anak? That is worry. At ang pag-aalala, kadalasan hindi nangyayari. Pero yung pag-aalala, ikaw ang mahihirapan. Tingnan mo ang iyong katabi. Yung word na worry tart, ang ibig sabihin ay puro pag-aalala. Nakaupo na sa simbahan ay naiisipan pa rin yung lulutuin ng alas 9. Hayaan mong magsanay tayo na magtagumpay sa pag-aalala. Sa Psalms 91 verse 13. Psalms 91 verse 13. Thou shalt tread upon the lion and the adder. The young lion and the dragon shalt thou trample under feet. So pansinin po natin, yun pong pagyura. Ilalagay mo ang iyong mga alalahanin sa iyong paa. Hello? Thou shalt tread. Ano po yung tread? Iyong yuyurakan. Sino ang yuyurakan mo? The lion and adder. Ang leon at ang ahas. Tingnan mo ang iyong katabi. May kaibigan ka bang inaalaga ang ahas sa iyong bahay? May isang kwento sa isang mahilig mag-alaga ng sawa. At yung sawa ay kaibigan niya habang pinakakain niya. Kaya nung wala na siyang ipakain, siya na ang kinain ng sawa. Kaya nais kong unawain, huwag kang mag-aalaga ng ahas. Pag nakakita ako ng ahas, hahabulin ko yun hanggang sa siya ay mapukpuko ang ulo. Dahil mahirap, pag bumaha, magaling maglangoy ang ahas sa baha. At kapansin-pansin, nung kami ikakasal, sa bahay namin, bahay ng aking nanay, may malaking ahas, hinabol ko. At sa bahay ng aking asawa, meron ding malaking ahas. At ang sabi nung iba, nako, may pamahiin tungkol sa ahas. Tapos ang araw ng kasal, napakalakas ng ulan, may pamahiin uli. Pero salamat at hindi kami nabubuhay sa pamahiin. Amen. So, ngayon ating unawain, kailangan huwag kang mabuhay sa pamahiin. So, thou shalt tread upon the lion and the adder. And what is the lion? Big troubles. Hello? May malaki ka bang bayaran ngayon? Yurakan mo yun. Amen? Hindi ka ba mapagpakasal dahil kulang ka ng pera? Ikakasal kita ng libre. At kung kailangan na libre din ang pagkain mo, pwede rin. Sandwich at soft drink lang. Tapos na ang kasal. Amen? So, thou shalt tread upon ang mahalaga yung kasal, hindi yung handaan. Thou shalt tread upon the lion and the adder. And what is the adder? What is the serpent? The serpent will attack you when you are not prepared. Hello? So kung merong problema kang hindi mo inaasahan at hindi mo dapat asahan ng problema, ano ang gagawin mo kapag dumating ang isang suliranin? Ano ang gagawin mo? You have to tread. Yuyurakan mo at ang ahas, huwag mong yuyurakan sa buntot. Si Moses lang nakagagawa nun. Hinawakan sa buntot yung kanyang tungkod na inihagis niya at naging ahas. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo, the lion is big troubles, and some of us and most of us will pass through troubles. If not for big troubles, I will not be in where I am today.
Kung hindi sa malalaking problema, wala ako sa kalagayan ko ngayon. Kung hindi sa pabigla-biglang mga suliranin, wala ako sa kalagayan ko ngayon. And the dragon shall thou trample under feet. What is a dragon? Sino rito nakakita na ng dragon? Kayo ba'y nagkaroon ng pagkakataon? Ako, inaamin ko, hindi ako nakakita ng dragon sa movie lang yung dragon. Naalala ko nung kami ay nasa Hollywood at kami ay nag-tour doon sa isang warehouse. Sakay kami ng tren doon sa loob ng warehouse at biglang naputol yung tulay doon sa loob. At lumabas si King Kong doon sa aming tagagiliran. Yung pala yung sine. Kaya tayo'y nadadaya, pero yung pala nasa isa lang malaking warehouse. Sabihin mo, pupunta tayo sa Hollywood para patunayan ko sa inyo. So, thou shalt tread upon the lion and other, the young lion. So, dragon are imaginary problems. Maraming problemang hindi nangyayari pero ating laging inaalaala. Live one day at a time. Pag may problema, lutasin mo agad. So, thou shalt tread and thou shalt trample. Iyong yuyurakan at iyong gigiikin ang mga imaginary destructive thoughts. Ialis mo agad at huwag kang makikipag-usap kay Satanas. Ibahayag mo ang salita ng Diyos at ang makakausap mo'y Diyos. Amen. May isang napakatapang na foreigner na kaibigan ko. At napakaunlad ng kanyang ministeryo, napakalawak ng kanyang ministeryo at dumating ang pagkakataon na bumagsak yung ministeryo niya dito sa Pilipinas. At lumapit sa akin at humingi ng payo. At sa loob-loobin ko, ba't humihingi siya ng payo sa akin? Bagamat siya'y kaibigan ko, ganito ang ugali niya. He is a faith man. So, malaki ang kanyang pananalig, kaya siya ay bumili ng malaking sasakyan. At sabi ko, praise the Lord, you are so successful, you have a big car. But you know that the consumption of gasoline of that big car, very big. Nagalit siya, nagalit. Sabi niya, nagalit siya sa akin, dapat ngumiti siya. I just spoke the reality na ang malaking sasakyan, malakas kumonsumo ng gasolina. Tama po ba? Wala namang masama doon. Sinasabi ko yung katotohanan. Hindi ko naman sinabi saan ka kukuha ng pera. Sinabi ko lang malakas ang konsumo ng gasolina. At sabi niya, no! God will supply my need. Okay, God will supply your need. At bumagsak siya. At ang sabi niya, Pastor, can I ask an advice from you? Shall I go back to my country? Sabi ko, no! Stay here! You have a big faith. Is that so? So, pansinin mo, hindi niya nagamit yung kanyang malaking pananalig, pero merong Pinoy na nagsabi, you have a big faith. That is an encouragement. And if the person that you encourage will be convicted and convinced to accept that you have a big faith, be convicted and be convinced, you have a big faith. Amen po ba? Kaya, yung iyong pananalig ay ayon sa laki ng iyong problema. Tingnan mo ang iyong katabi. Big problems, big faiths. Big success require big problems. So if you apply your faith to that big problems, you will achieve big blessings. Kaya kung wala kang problema, maliit lang ang pagpapala, tingnan mo ang iyong katabi. If you don't need God, God cannot work with you. Kung hindi mo kailangan ng Diyos, ang Diyos ay hindi makagagawa sa iyo. Amen, hallelujah. Kaya nga, ngayong sandaling ito, nais kong maunawaan mo na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Kanina habang ako nagbubulay dahil nga matagal ako sa traffic at normal naman yung traffic. Pagdating ko sa opisina,
nagtanghalian ako ng mga alas 3 pasado. At naisip ko, tinanong ko ang aking sarili, kung talagang alam ko ang Biblia, at ako ay nag-isip, at binilang ko ang chapters of the Old Testament, yung lahat ng books. At nabilang ko na 939 o 929 ang dami ng chapters sa Old Testament. So, yung kawalan ng gagawin, ginamit ko for fruitful task. Kaya natuklasan ko na 129 pala ang nilalaman na chapters ng Old Testament. 929. At tinignan ko ang Psalms 92 verse 9. At ito ang natuklasan ko. For lo thine enemies, O Lord, for lo thine enemies shall perish, all the workers of iniquity shall be scattered. Sapagkat ang iyong mga kaaway, O Panginoon, sapagkat ang iyong mga sapagkat ang iyong mga kaaway, O Panginoon, ang iyong mga kaaway ay mawawasak, at lahat ng manggagawa ng kasamaan ay iyong ikakalat. So, dito ang titingnan mo'y positibo. Ang lahat ng iyong kaibigan, hallelujah, ay yayaman. Hindi narinig. Ang lahat, O Lord, ng iyong kaibigan ay yayaman. Ang lahat ng nagtitiwala sa iyo ay iyong pagpapalain at pasasaganain. Amen po ba? Bakit ba tayo sama-sama pa hanggang ngayon? Dahil tayo pare-parehong nagtitiwala sa Diyos. Dahil tayo pare-parehong may pag-asa sa Diyos. Yung unang benta mo masusundan ng mas malaking benta dahil ikaw ay nag-ikapo. O, purihin ang Panginoon. So, ngayon atin pong unawain na ikaw ay paborito ng Diyos, interesado ang Diyos sa iyo at di niya ibig na ikaw ay nanghihina. Gusto ng Diyos na ikaw ay malakas. Then thirdly, decide today. Decide today. Pipiliin mo. Make a decision and choose one from these two, habit and attitude. Do you want to be warrior? Sino rito ang gustong laging nag-aalala? Walang taker. Sino rito ang gustong laging sasamba sa Diyos? Si Martha ay warrior. Si Maria ay worshiper. Ano ba ang warrior? Panginoon, pagsabihan mo nga ang aking kapatid ni si Maria, maraming gawain dito sa kusina. Hello? Ang sabi niya, Martha, Martha, mas pinili ni Maria ang mahalaga. And who is a worshiper? A worshiper is giving much time in his personal conversation with God. Because work, mas madali pong matapos yan pag unang sinamba mo ang Diyos. I tell you, pag inuna mo ang pagsamba sa Diyos, ibibigay ng Diyos ang lahat ng karunungan sa iyo para malutas mo yung iyong suliranin. A worshiper believe that after worship, God will give him wisdom and the skill to do what God will give to him. So, ngayon, a warrior is preoccupied with what things to do. Houseworks, job, kung ano-ano. Yun ang laging nasa isipan. Wala ng panahon. Salamat at ako'y may asawa na laging sinasabi, nakalimutan ninyong mag-pray.
Pag nakalimutan ninyo ang cellphone, bumabalik kayo. Babalik kami. Kaya love na love ko ang aking asawa dahil talagang siya strikta. Totoo naman pag nakalimutan mo ang cellphone mo, babalikan mo. Ba't naman hindi ka bumalik? Kaya kahit nasa isang block na kami, babalik kami at magpe-pray. Amen. Kaya nga, nais kong ipaunawa sa iyo, prayer first before anything else. Wag na wag kang haakbang hanggat hindi ka nakakapanalangin. At yung panalangin ay kailangan maalam. Ang buong San Mateo ay iyo. Lahat ng ginto sa bundok na iyo. Receive it this moment. In the name of Jesus, kung saan ka naroon, lahat ng pagpapalang naroon ay iyo. Angkinin mo. Angkinin mo. Walang lugar na walang pagpapala. Lahat ng pagpapala ay nasa hangin. Daklutin mo. At mahirap daklutin ng hangin, pero sa pananalig, madadaklot mo. Amen? Kaya kailangan daklot ka ng daklot. Akin ito, sa pangalan ni Jesus. At makikita mo, wisdom will flow. Wisdom will flow. Dahil ina-activate mo yung iyong paniniwala. So, a worshiper believe that his work can be done later after worship. Ang isang mahilig sumamba sa Diyos, tandaan mo po ito, siya'y sumasampalataya na yung kanyang tatrabahuhin ay matatapos niya pagkatapos sumamba. Mas madali pong gawin ang anumang mahirap na gawain pag inuna mo ang pagsamba sa Diyos. A warrior can take a small problem and build it up until things look impossible. Ang isang laging nag-aalala, aligaga, yung maliit na suliranin ay nagiging malaki hanggang sa lumaki yung maliit niyang suliranin dahil pa tuloy na ang kanyang inireklamo ay yung kanyang suliranin. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo salamat at nagsasabi ang pastor ng katotohanan. Amen. At sa New Testament, ang chapters ng lahat ng aklat doon, 27 books, ay 939 chapters. At ngayon, ang aking pinag-aaralan naman yung mga verses. Ilan ang mga verses ng Old Testament at ng New Testament. So, ngayon, paano ka magtatagumpay sa pag-aalala? How shall you win over worry? Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, paano ka magtatagumpay sa pag-aalala? Ituro mo ako, Pastor, hindi ka na ba nag-aalala? Ituro ninyo ako, hindi ka na ba nag-aalala? Ito ang sasabihin ko sa inyo, mas nag-aalala ako kaysa inyo. Nag-aalala ako na baka hindi kayo mapagpala tuwing ako'y mangangaral. Ang alalahanin ko ay ang pagpapala ninyo. Ibig kong kayo ay mapagpala at nang sa gayon, ang buong pamilya mo ay pinagpala. That is positive worry. Amen? So number one on how to win over worry. Number one, right living relationship with God. Tamang buhay na pakikipagniig sa Diyos. Kinakausap mo ba ang Diyos araw-araw? Sinasabi mo ba na love mo siya? Remember this, that joy is the center of thanksgiving. Ang sentro ng galak ay nanggagaling sa pagpapasalamat. May isang babae na nung maliit siya, 4 years old siya at 3 years old yung kanyang kapatid. Pareho silang babae. At sila naglalaro at yung kanyang bunsong kapatid ay naglalaro din at dahil madilim na ang gabi, biglang nasagasaan. At lahat sila ay nag-iiyakan, pero sa kanya yung trauma nung kamatayan ng kanyang kalarong bunsong kapatid. At lumaki siya na laging naaalaala niya yung pangyayari. Hindi siya makalaya doon sa kanyang nakita. Pero siya naging matagumpay matapos niyang mapagtagumpayan yung traumatic event na nangyari sa kanyang buhay. At ang sabi niya, dumalo ako ng gawain at nakita ko na ang mga dumadalo sa simbahang pinuntahan ko, masasaya ang mukha. Tingnan mo ang iyong katabi. Masaya ba ang mukha ng mga katabi mo? Amen? Sabihin mo, amen. So, ngayon, siya nagtataka dahil
Alam niya na hindi naman kayamanan yung mga miyembro ng simbahan yung bakit masasaya. At bakit may kagalakan? Alam niyo ba na ang kagalakan ay hindi sa pagpapala, ang kagalakan ay sa panahon ng pagsubok? If you count it all joy when you suffer various trials. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.greggurante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Aniyahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.greggurante.com. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.greggurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. The spirit of boldness is one of the sign of God's approval. Noong ang mga alagad ay pinagbawalang ipangaral ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, sila ay nagsama-sama at kapit-bisig na sila ay dumalangin sa Diyos. At sila ay dininig ng Diyos at sila ay binigyan ng kapuspusan ng katapangan. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay naniniwala na sa pagpapatuloy, tayo ay magkaroon ng isang gusali na doon natin gagawin ang revival. Isang proyekto na ito ay nangangailangan ng napakalaking halaga. Pero sa Diyos, higit siyang mas malaki kaysa anumang pinakamalaking halaga. So I will challenge everyone to pray, to be one with me in this wonderful project so that ang lahat ng ating gawain, lahat ng kailangan na television, studio, and everything ay naroon na, and then ang prayer force natin ay naroon na sa isang gusali na magkasama-sama ang lahat ng gawain na lalong magpapalakas sa ating television ministry. At ako ay naniniwala na ito ay kinalulugdan ng Diyos. At ako'y dadalangin, pray to God on what amount that you are going to partner with me concerning this project. And I believe that God's project, God has a budget. Kaya ako naniniwala na ang inyong pagsunod ay pagsama sa kalooban ng Diyos. O aking Ama, dalangin ko, pagpalain mo at bigyan ng karunungan ng bawat isa upang maitayo ang isang sariling gusali ng ministeryong ito na nandun na ang lahat ng kailangan para sa lalong pagpapaunlad at pagpapalawak ng gawain sa radyo at telebisyon. Pagpalain mo sila at lalong pasaganain sa sandali ng kanilang pagtanggap na maging kasali dito sa proyektong ito. Pagpalain mo sila ng todong-todo at hayaan mong ang kapayapaan ang mag-ingat sa kanilang puso at katahimikan sa kanilang isipan at kanilang mapagtanto at maunawa na ito ay buhat sa iyong
puso na aking ipinahayag ng aking bibig at labi. Pagpalain mo sila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus as they start giving in partnership with this future building project. Mapagpala po ang banal at dakila mong pangalan sa kanilang buhay in Jesus Christ's name. Ang atin pong text line, ang atin pong email address at ang atin pong Facebook account, inyo pong gamitin for our communication together so that we can pray agreeing with one another. God bless you in Jesus Christ's name. Amen? Kailang araw magkakaroon ng kagalakan pag dumaraan ka sa maraming pagsubok. Ayaw mo ng kagalakan? So kung gusto mo ng kagalakan, yun ay galing sa mga pagsubok. Wala po tayong magagawa. Dahil sa daigdig na ito, may panahon ng kalungkutan. Alangan naman pag namatay ang lolo mo na 100 taon yehey! 100 taon si lolo! Praise the Lord! Hallelujah! Hindi, malulungkot ka rin, magbibigay ka rin ng kalungkutan. Why? Dahil ginagalang mo yung panahon ng inyong relasyon. Amen? So, ngayon alam natin na maganda ang kahihinatnan ng mga nauna sa atin. Ang sabi nga ni Rex Humbard kay Benny Hinn, ang sabi niya, Benny, I will die ahead of you. But please do not forget the faithfulness of God. And when that trumpet sound, I will be waiting for you in the cloud, Benny. Hello. Yung mga naunang namatay ang siyang unang bubuhayin at kakatagpuin yung mga buhay sa panahong yon. Kaya sa kamatayan ng buhay, parehong pakinabang. Pero kailangan ikaw ay magtagumpay sa pag-aalala. Amen po ba? Amen. Then secondly, cast your burden and worry to God in prayer and leave them in His hand. Cast all your care upon Him, for He careth for you. Cast all your burden upon Him. So tingnan po natin sa James 4:7, tingnan natin, o 4:6, tingnan natin. O, sa 4:6. But He giveth more grace, wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Then verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So dito makikita po natin, huwag tayong mag-aalala. So resisting the devil, hindi tayo mag-aalala dahil ilalagak natin sa Panginoon ang lahat-lahat. Amen? Sa 5:14, sa verse 14, is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Verse 15, and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. Laging may kagalingan po pag tayo ay nanalangin. Lagi pong may kapatawaran kapag tayo ay nanalangin sa ating ipinapanalangin. Kaya ako'y naniniwala na ikaw ay mahalaga sa Diyos. Sa Psalms, dito po ay makikita natin na cast all your burden upon Him, for He will sustain you. Sa Psalms 55:22, ano po ang sabi? Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain you. He shall never suffer the righteous to be moved. So kahit ano ang dami ng ating alalahanin, hindi tayo hahayaan ng Diyos na mapagod, matakot, sapagkat tayo ipalalakasin niya. Inilagay natin yung kabigatan natin, kaya siya ang meron ng papel na tayo ay bigyan ng kalakasan. And then thirdly, stand on the promises of God. Tumayo ka at manindigan ka sa mga pangako ng Diyos. Ano ang mga pangako ng Diyos na iyong tinatayuan? At makikita natin for
My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya kahit po tayo ay sabay-sabay na lumapit sa Diyos, hindi mauubusan na ang kalwalhatian ng Diyos kay Kristo ng biyaya at pagpapala. Kahit gaano kalaki ang kailangan ng bawat isa, kayang tustusan niya ng Diyos. Amen po ba? Kaya kailangan tayo ay laging lumalapit sa Diyos. And then fourthly, keep your trust and faith in the Lord, no matter what the problems are. So, manatili kang nagtitiwala at nagpapatuloy na manalig sa ating Panginoon kahit na ano ang ating mga suliranin. Amen po ba? Mapalad ang mga dumaraan sa suliranin. Matututo silang lumutas ng suliranin. At darating ang araw, tagapayo ka na nung dumaraan sa iyong pinagdaan ng suliranin. Nagtagumpay ka, maipayo mo sa Kanya ang paraan ng pagtatagumpay. Amen po ba? Then fifthly, learn to accept what you cannot change. Kaya tanggap ko na ako'y maitim. Hindi ko napapuputiin pa ang aking kutis dahil baka hindi ako makilala ng asawa ko. Dahil inibig niya ako sa kulay kong ito. Tall, dark, and never mind. Amen? So ngayon, tanggapin mo kung sino ka. Tanggapin mo kung ano ka. Mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Pero yung kaya mong baguhin na gumising ng maaga, bakit naman hindi mo gawin? Yung manalangin ng 1 oras na kaya mo, bakit hindi mo gawin? Ngayon ating unawain. Sabi nga ng isang lingkod ng Diyos, araw-araw napakarami ng aking gawain sa paglilingkod sa Diyos. Kaya pag summertime, gumigising ako ng 4:00 ng madaling araw para manalangin ng 1 oras at mag-aral ng personal Bible study ng 1 oras. At itong lingkod na ito ng Diyos ay hindi tinatanggap sa mga lokal na simbahan. Pag siya'y dumarating, hindi siya binibigyan ng pagkakataong mangaral. Pero siya nagpatuloy. Hindi siya tumingin dun sa mga pag-uugaling yun ng mga kapastoral sa kanyang panahon. Kaya ang ginawa niya, siya'y nangaral ay sa sementeryo at laging puno yung sementeryo ng mga kaluluwa. Kaya nga pag ikaw ay may pahid ng kapangyarihan ng Diyos, kahit saang daigdig ka pumunta, may susunod sa iyong mga kaluluwa. Tingnan mo ang iyong katabi na marami. Kung ikay negosyante at ang Diyos ang pangunahin sa iyong negosyo, maraming pupuntang customer. At ang magiging advertiser mo ay yung mga customer mo at sasabihin na napakaganda sa iyo na mga pagkain. Napakaganda ng iyong negosyo at ipagsasabi at ikagugulat mo. Nagumpisa ang isang lalaki dahil wala siyang hanap buhay pero he loved to bake cake. So nagbe-bake siya ng cake at sa umpisa ay libre. At ang mga kapitbahay niya, mga kaibigan niya, tuwan-tuwa na nakakatikim ng masarap na cake na libre. Hanggang dumating ang araw, may bayad na. At siya'y naging milyonaryo sa loob ng kaunting panahon. Siya'y naging milyonaryo dahil doon sa kanyang kaligayahang gawin. Magtatagumpay ka kung maligaya ka sa iyong ginagawa. Tingnan mo ang iyong katabi, maligaya ka ba sa hanap buhay mo? Kung hindi ka maligaya, mag-resign ka at hanapin mo ang isang hanap buhay na magiging kang maligaya. Mahirap po yung napipilitan lang. At ang isang lalaki ay halos hirap na hirap huminga. At ang sabi ng kanyang mga kaopisina, Sir, dahil siya ay isang opisyal doon sa kumpanya, Sir, bakit po parang lagi kang kinakapos ng hininga? Ang sabi niya, hindi ko rin nga alam. At siya siyasat sa kanyang sarili, bakit nga kaya ako'y laging kinakapos ng hininga? Dahil yun palang collar ng kanyang mga sinusuot na polo ay masikip. Kaya, nais kong iipaunawa sa iyo na kailangang masaya ang buhay kapag kasama ang Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, sa edad mong yan, mukhang hindi ka sa edad na yan. Mas bata ka kaysa edad mo. Amen? Hallelujah. So, ating unawaing mabuti, enjoy God. Because God enjoy you. At ang pang-anim, instead of worrying, do something worthwhile. Sa halip na mag-alala, gumawa ka ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo,
gumawa ka ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Sa aming bahay, pag may suliranin, kuryente o tubo, wala akong alam tungkol sa plumbing, wala akong alam tungkol sa electrical. Pero pag ako umuupo at nagbubulay, dahil gusto ko na malutas yung suliranin, at nalulutas ko naman sa patnubay at pagsisiwalat ng banal na Espiritu kung ano ang gagawin. Huwag kang matatakot na mabigo. Magsimula ka lang gumawa at mararanasan mong magtagumpay. At pag nalasap mo yung tagumpay, hahanap-hanapin mo na ang tagumpay. Though your beginning is small, yet your latter end shall greatly increase. Kaya nga, iyong intindihing mabuti, ikaw ay para sa kasaganaan. Dahil si Jesucristo dumating sa ating buhay, ang dala niya ay masaganang buhay. Hinding-hindi ka magdarahop. Sabihin mo sa iyong katabi, hinding-hindi ka magdarahop. Then, number 7, share your worries to trusted friend. Huwag mong ikukwento yung iyong mga alalahanin sa isang inggitera at inggitero. Huwag. Pipili ka ng iyong pagsisiwalatan ng iyong mga alalahanin. Amen? Na ikay mapapayuhan at ikay mapapalakas ang pag-asa. Hahanapin mo yon through the years. Palagay ko may kilala ka na laging nagpapalakas ng iyong loob. Lagi mo siyang i-text at magpalakasan kayo ng loob. Amen? Meron ka bang kaibigan na gano'n na magpapalakas ng loob sa iyo? Kaya magkaroon ka, at least, meron kang 3 kaibigan na magpapalakas ng loob sa iyo. Si Daniel at yung 3 niyang kaibigan ay laging may prayer meeting. At sila naging matibay at matatag at kahit anong pagdaanan nilang pagsubok, sila laging panalo. Kaya kumuha ka, at least 4 kayo at pag-usapan ninyo kung paano kayo magtatagumpay. Kaya pag nag-uusap-usap kayo, sabihin mo, kailangan ko na magkaroon na ako ng bahay. Sasabihin ng 3, sige, magkasundo tayo. Saan mo ba gusto? At tayo ay magmarcha doon. Mag-Jericho March tayo doon. So dito makikita mo na sila interested sa iyong pagkakaroon ng bahay. Pero ang isang hindi interesado, naku, mahirap yan, mare. Mahal dyan sa lugar na yan. May pera ka ba? Iwasan mo na yon. Kaibigan mo pa rin siya, pero hindi siya ang iyong lehitimong pagkakatiwalaan ng iyong mga suliranin. Hanap ka nung lagi kang pinalalakas ang loob. Amen? Tingnan mo uli ang iyong katabi. So, then, ang pang-8, balance your work with your leisure time. Kailangan may leisure time ka. Alam niyo ba ang leisure time? Paminsan-minsan naman, umupo ka sa tumba-tumba at ikaw ay mag-relax. Huwag yung patumba-tumba ka sa pagtatrabaho. Amen? So, make some leisure walk. Lumakad ka lang. Lumakad ka sa paligid ng iyong bahay. Kahit sa loob ng bahay o kaya sa mall. Lumakad ka, kung 4 na grado yun, lakarin mo yung 4 na gradong yun at sa fast food kayo ay magmerienda. Amen? So ngayon, ating unawain. Avoid self-medication. Ayan, dito maraming nasisira. Ayan ba ang nagpagaling sa iyo? Subukan ko kaya. So, pansinin po natin, iba-iba ang ating chemical balance. Hindi pwedeng yung ininom, yung tinumar na gamot na sumakit ang gulugod, sa pagsakit ng ating gulugod, ay yun rin ang ating iinumin. Hindi ho pwede yun. Kaya kailangan po na ating intindihing mabuti yung isang kakilala kong driver, hindi siya born again, pero siya po ay laging madaling araw nagdadrive papuntang Maynila dahil meron siyang negosyo. At sa tuwing sasakit ang kaniyang likod, umiinom agad siya ng pang-alis ng kirot. So through the years, nalusaw ang kanyang kidney kaiinom ng pang-alis ng kirot. Tingnan mo ang iyong katabi, pagtiyagaan mo na lang ang kirot. Amen. Live your pain. Do not take any medication. Dahil chemical yan.
Insoluble ang chemical. Hindi na yan aalis sa ating katawan. Bakit pag ako ay nanghihina, ang ginagawa ko ay nagbe-bend nang hindi alam ng aking mga kasama sa bahay at ako'y pasipa-sipa. Kaya alam ko pag ako'y sumisipa, umaalis ang mga demonyo. Kayo ba'y naniniwala na ikaw ay kinatatakutan ng mga demonyo? O ang mga demonyo nag-i-enjoy sa iyo? Mahirap po yan. Kaya kailangan magsanay ka na ikaw ay laging maligaya sa Panginoon. And then, number 10, kung kaya mong matulog, tingnan mo ang katabi mong matanda, at least 6 hours minimum. Ngayon, ang pinakamaganda raw tulog, 1 hour before midnight. Anong oras yun? 11. So, kailangan daw, yun ang magandang tulog, alas 11. Huwag ninyo akong gagayahin dahil pag minsan alauna ako natutulog. Kaya nais kong iyong maintindihan, ang pagpupuyat ay may kabuluhan kung tama ang iyong pinagpupuntiryahan ng iyong sobrang oras ng paggising. Kaya, plenty of rest, and then eat right. Ano po ang eating right? Sabi nga ng asawa ko, bakit laging masarap kang kumain, asawa ko? Bakit parang hindi ka nagdidieta? At ang sabi ko ay, ako'y nagagalak sa Panginoon. Tuwing kumakain ako, nagpapasalamat ako sa Diyos at wala namang ipinagbabawal ang Diyos sa akin. So, eat right. Kailangang ma-maintain mo ang tamang pagkain. At higit sa lahat, huwag kang mag-aapurang yumaman. Sabihin mo sa iyong katabi, do not trust to be rich. Amen? Huwag kang magmamadaling yumaman. Hindi maiiwasang ang pagkakasala kapag ikay nagmamadaling yumaman. Live one day at a time. Mabuhay kang isang araw bawat oras. Mismong ang Panginoon ay nagsabi sa Matthew 6:33 at dito tayo magtatapos. Ano ang sabi doon? Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So pansinin po natin, dito po ay utos ito, hindi ito imbitasyon, ito po ay utos. Pag sumakitan mo, hanapin mong una ang kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos at ng kanyang katwiran, magkakambal po yan. The kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So, the kingdom of God is ruled by the Father, and His righteousness is Jesus Christ. So, seek ye first the Father and the Son, and all these things shall be added unto you. Pag sumakitan mo muna ang pakikipag-ibigan sa Ama at pakikipag-ibigan sa Anak, at lahat ng mga bagay ay idaragdag sa iyo. Amen? So, ano yung mga bagay na yon? Iurong natin ng isang talata sa 32. For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. So ano ang kaabalahan ng mga taga-sanlibutan? Gentiles. Damit na isusuot, pagkain kakanin, yan napakaraming restaurant dahil ang mga tao ay mahilig kumain. Tingnan mo ang iyong katabi, tayo ay mahilig kumain. At kadalasan ay gusto natin sa buffet. At pag nabusog tayo, buffet. Kaya nais kong ating unawain, mahirap pong kumain sa maraming ulam. Hindi mo mapipigilan na kumain. At kaya hindi natin mapipigilan, sayang yung pera. Ay samantalang pumunta ka lang sa value meal. Hello? A la carte, without drinks. Humingi ka lang ng tubig na malamig. At tapos ngumiti ka at dumighay, maligaya. Totoo po yan. Sa akin ay one-piece chicken lang na spicy, buhay na ako. May mga pagkakataon na maraming chicken pero kadalasan ay paisa-isa lang. At pag minsan, dalawa, pag masaya ang kasama ko. Dahil makakalimutan mo, dalawa pala ang chicken kaharap mo pag maligaya ang kasama mo. So ngayon, ating unawain,
Ang pinagkakaabalahan ng marami, pagkain, damit na susuotin, ano pa? Inumin. Kaya nga po, nais kong iyong maunawaan. Sa verse 34, ano ang sabi po doon? Ang sabi po ng Panginoon doon sa verse 34 ng Matthew 6:34, ano po ang sabi roon? At ang sabi po doon, take therefore no thoughts for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Tandaan po natin, pag ating isinagawa yung gawain natin ngayon, yung gagawin natin bukas ay kakonekta nung natapos natin ngayon. Malulutas natin yung suliranin bukas dahil nalutas natin yung suliranin natin ngayon. At yun po ang sinasabi rito, live one day at a time. Do not worry about tomorrow, but live peaceably, quietly, and walk always at rest. Let the refreshing power of the Holy Spirit reside in you. Laging tandaan mo po, hindi ka mahihirapan sa buhay na ito. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi tayo mahihirapan sa buhay na ito. At kahit ano ang pagsubok, lahat tayo ay magtatagumpay. Sabihin mo, aking Ama, salamat po sa mensahe na aking narinig. At ito po ay aking tinatangkilik. Ito po ay aking inaangkin. At ito po ay tinatanggap ko at aakapin na alisin sa aking buhay ang guilt, ang worrying, at ako ay magiging mahilig sumamba sa iyo. Ako ay mag-aalab ng pakikipag-ibigan sa iyo. Kaya kasihan mo ako sa aking panalangin ito, sa iyo ang kalwalatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Napagpala ka sa pakikinig at panonood ng programa. Kaya pagpalain mo rin ang ministeryo upang lalong lumawak at maraming tao din ang mapagpala kagaya mo. Bangko de Oro, Greg Durante Ministries, 219-800-6784. It is always great day to live with Jesus.